Ano pa ang dapat malaman ng ating mga kababayan? Itong inilabas naman na bagong survey dyan ng Okta. Nako. Diyan ako nagingit-ngit kayo na umaga pa. Oh. Itong Okta. Pero tiningnan ko ang mga detalye nito para maging mas malinaw. Ngayon ilalatag natin ito kasi una-una, ano nang ang petsa ngayon? July na di ba? July 1. Unang araw sa buwan ng Hulyo. Oo, July 1. Pero alam nyo po ba kung kailan pag ginawa itong survey? Ba't kailan ba kinandak yan? May petsa ba sila kung kailan kinandak itong bagay na ito? Teka, hanapin ko lang ha. Saan bang pahina yan? Pahina 6. Pahina 6? Oo, page 6. Yun. Gulo-gulo na kasi. Gawa daw po ito ng mga OJT. Si Aileen, Yan, si Aileen. Napipressure tuloy siya. Huwag niyo ako ipipressure. Ayaw ko na napipressure. Bakit wala akong page? Huwag niyo ako ipipressurein. Ano ba sabi dyan? Sige. Kasi nga raw, abay bantakin mo, Nelson. Sabi sa survey na ito, pabor daw ang maraming mga Pilipino, mga kababayan na nakikinig ngayon sa amin. Ilang libo po ito nakatutok sa YouTube, ilang libo rin po nakatutok sa Facebook, at ilang libo rin po nakatutok sa amin sa kanilang radyo at telebisyon. Ang survey po ng Okta ay pabor daw po ang nakararaming Pilipino, majority na tayo ay bumalik, sumapi ulit sa International Criminal Court o ICC. Yun. Mantakin mo. Ayon sa resulta po ng survey na isinagawa pala ito, Nason, April 20 to 24. Abril pa po. April, May, June, July. So ilang buwan na nga pala nakalipas, Nason. Ba't kayo lang ninyo inilabas? Ano ang dahilan? Ano ang motibo? Tsaka ito bago mag-eleksyon dyan, ha? Isang buwan halos bago mag-eleksyon. So ang resulta ay, una, 85% ng mga Pinoy ay aware kung ano tong ICC. Yung awareness nila ay mataas. Naman, sa nangyari sa Pilipinas, tsak yun. Tapos, kasabay ng awareness, kasi yun una itatanong alam nyo ba kung ano itong ICC na ito, etc. Opo, alam po namin. Tapos, kayo ba ay sang-ayon na muli tayong umanib? Sumapi? Diyan sa ICC na yan? Malinaw daw pong lumalabas, mga kababayan, 57% ng mga Pinoy ang pabor na muling maging miyembro ang Pilipinas ng International Criminal Court, habang 37% naman ang nagsabing ayaw kontra dito at 6% lamang ang undecided, wala pong sagot. Walang pakialam. Ayon po sa Okta Research, malaki rin po ang level ng percent ng awareness level ng mga Pilipino. Kasi nga, nabanggit mo kayo na Nelson, 85% dito nagsabing aware sila tungkol sa ICC at mga kaugnay na issue rito, at 13% lamang ang walang kabatiran. Ukol po sa ICC o unaware. Nakakaapekto rin daw sa resulta ng survey ang geographic place at edad ng mga respondents ng survey na ito. Sa Mindanao, nakakuha daw po ng resultang 66% na oposisyon, pagtutol sa ideya ng muling pagsalisa ng Pilipinas sa ICC, at sinundan naman ito ng Metro Manila, Visayas, at may pinakamababa ang natitirang bahagi ng Luzon na mayroon lamang daw pong 27%. Sa mga rehiyon ng bansa, tangi pong Central Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Socsargen, Caraga at ang BARMM ang nakakuha daw po ng mas mababa sa 50%. Nason. Yun ang lumalabas po sa survey ng Okta. Eto dyan, ha? Ikaw naman, anong masasabi mo dyan? Eto ang question dyan.
bakit mo isinama yung awareness Okay, sa okay. ICC? Oho. Yung kaalaman, yung ang taas kabatiran. nga naman, di ba? Ang taas di ba? 85% nga naman, Pero alam nyo ba, mga babae, kung bakit napakataas ng awareness ng tao sa ICC? Dahil na rin dun sa ginawa nyong survey. Okay. Alam mo ba kung paano nila ginawa yung survey? Ginawa nila yan April 20 hanggang April 24. Respondent niyan 1,200. Tama, Age 18 and above. Face-to-face interview. Mukhaan yan, Metro Manila, Balan, Luzon, Visayas and Mindanao. Margin of error, plus, negative, 3%. Confidence level, 95%. Napakataas. Eto, ha? Pero bago po itanong yung tanong sa survey, alam mo ba kung anong gagawin muna doon sa respondent? Bakit? Meron muna mamasahihin muna. Mamasahihin muna. Pinamasahin muna, pina-spa. Ipapakita muna. Sasabihin nila, alam niyo po ba na ang International Criminal Court is a global institution dedicated to upholding justice and protecting human rights by holding individuals accountable for the most serious crimes, including genocides, crime against humanity, war. The Philippines withdrew from the ICC founding treaty. So, nilatag mo na yan? Kinikwento. Ganon. In 2019, after the tribunal launched a probe into the Duterte administration's deadly drug war, tsaka daw tayo umatras. Okay. After this preamble, respondents were then asked about their position. So, ipinakita mo ng magagandang bagay tungkol sa ICC, gano'n? Anong trabaho ng ICC? Tapos, sasabihin mo, 85%. So, parang ang dating niya, Nelson... ngayon, tatanong kita unang tanong. Alam mo po ba ang tungkol sa ICC? Sinabi. Natural, sinabi ko. So, parang ito nga, kung halimbawa mo sa ulam, alam mo ba, itong adobong ito, napakasarap ito. Yes, Malangis-langis ito. Pag tinikman mo ito, malinamnam ito. Alam mo ba kung paano niluluto ito? Ayan, ganyan. Tapos ang unang tanong, alam mo ba kung paano magluto ng adobo? Opo, tinuro niyo Kaya paano ka naman makakakuha ng 85% dyan na awareness sa ICC? Diba? Samantalang, sa mga naunang survey, hindi nga alam ng tao ang ICC. At, nung eleksyon, Jen, kita nyo naman lahat ng mga nanguna, di ba? Sa nanalo. Puro kontra ICC. Kaya nga ako isa sa mga dahilan ko. Kasi ang batayan ko lang katatapos na eleksyon di ba? Kasi kung tao pala, pabor tayo, sumali uli sa ICC, sumapi tayo. Sana hindi yun ang naging resulta ng eleksyon natin. Baka ang mga nanalo yung kabilang panig. Hindi sila Senator Bongo. Hindi sila Senator Bato de la Rosa. Tama. Dapat yung mga nagsusulong ng ICC. Diba? Si Senator Bato de la Rosa, numero 1. Puro tutol lahat yan Dante Marcoleta, di ba? Diba? Yung Kiko Pangilinan, tahimik naman dyan. Pam Aquino, tahimik din. Ang mga malalakas ang loob dyan, nandun sa baba. Na magsalita laban sa Pangulong Duterte at suportado nila ang ICC. So parang binigay ko halimbawa yung adobo, sapagkat pinataka mo yung tao, tatanungin mo ngayon, gusto nyo ba magluto rin ng adobo? Ay naman. Sabi mo masarap takam-takam Diba? Naglalaway na nga ako. Yes. Ganun pala. Ganun ang pagkakatanong. Ganun pala. Tsaka ganun may sistema. After being presented with the contextual statement about the ICC and the Philippines withdrawal, respondents were directly asked about their stance on the Philippines rejoining the ICC. Saka mo tatanungin kung sa palagay ninyo, kailangan na ba tayong sumama? Bumalik? Sumapi ulit sa ICC? Sinabihan mo na ganito ang ginagawa ng ICC, hinahabol niya yung mga loko-loko, yung mga inahapol niya upholding justice, pinoprotektahan niya ng human rights. Ikaw naman, Jeff, pagka sinabi mo, ayoko niyan, parang sinabi mong, ayoko ng justice, ayoko ng human rights, ayoko nung pinoprotektahan ng individuals' rights. Parang gano'n na mangyayari, di ba? Kaya nga, pero ganun pa man, 57% na ka nakuha, halos kalahati lang din, di ba? Pero para doon sa hindi nakakaalam kung ano talaga yung ICC,
masesway mo nga naman, di ba? Oo. Parang, ano tawag doon? Parang leading di ba? Parang kumbaga yung mga tao nagdududa pa ng konti, tapos binataan mo ng maganda, at inihanda mo ng maganda, abay makukumbinsi. Pero sana sinabi mo, alam mo ba, maraming bansa nang umaayaw dito. Ayun. Di ba? Hindi Alam mo pinakita yung buong larawan. Oo. Sana sinabi mo, eto ho mga bansang kasapi niyan. Yan, oo. Pero ang Amerika, hindi ho sumasali. Ayaw kasi dyan. meron alegasyon na yan inaapi lang niya yung mga madiliit. Ayan, oo. Ito yung mga hindi, ito mga kasama niya, puro madiliit na bansa lang. Oo, Russia, hindi naman din. Israel, Oo. mga malalaking bansa, China, hindi ho kasali dyan. Ayaw sumali dyan kasi ganito ganyan yan. Ganito na karami ang nagsikalas dyan, bukod sa Pilipinas. Oo. Hindi dapat, yun ang contextual na Kasi parang sa ganang mamay, nilatag mo yung positibo, Oo. nilatag mo rin negatibo. yung magkabilang panig. Tapos magtatanong tayo sa taong bayan. At saka ilalagay mo lang dito. Kaya kasi tayo nag-withdraw dyan Oo. ay dahil iniimbestigahan na si Duterte. Oo. Di parang meron ka ng kwento, di ba? Ayun. Na gustong palabasin. Oo. Hindi patas yung survey. Tapos sa tanongin mo, gusto mo ba bumalik tayo ngayon dyan? Eh di sabi ng tao, ayo po, parang okay pa. Pero ganun pa man, sa dami yung tinanong ninyo, 57% lang, mababa, hindi effective yung ano ninyo. Hindi, oo. Di ba? O yan buong bansa, 57%. Ang nagsabi ng no, ayaw namin, 37%. Ayan kahit pinatakam nyo yung tao 6% lang po, ayaw, wala akong masasabi dyan. Sa NCR, 64%, malaki. Balance Luzon, 67%. Visayas, 62%. Mindanao, 30% lang. Sa class naman ng tao, ABC, yung mga nasa alta susyudad, 63%. Letter D daw po ay, 58, 38%? Tama ba yung pagkakatingin ko? Ha? 58? Kala ko 38 Ang class E ay by 54%. Tama ba ito? Ang tataas socio-economic class. Aywan ko lang, Nelson sana tinignan din mabuti ng Okta Research itong pangyayaring ito. Di ko alam kung paano kayo makakabawi sa nangyari sa eleksyon. Yun yung survey nyo sa eleksyon, hindi naman... Ayaw na nga tanggapin ng tao. Grabe ginawa nyo dun Oo. Tapos, maggaganto pa kayo na... Dudugtungan nyo pa ulit, ano? Buti sana kung itinago nyo kung paano nyo ginawa yan, di ba? Ay, di ko alam. Baka ewan ko sa ating mga kabayan. Kasi ako parang nasisiphayo ako sa ginawang survey na ito. Hindi sa ako'y tutol. O ganun pa man, ibig sabihin, sa maraming kabatiran ng ating mga kabayan ukol sa usapin ng ICC, ewan ko po kung gusto nila bumalik at gusto nila sumapi ulit sa ICC. Sana kung kinuwento mo sana yung buong kwento kung ano yung ICC. Hindi lang yung gusto mong iparinig sa tao. Baka ang tinatanong nila, akala na ice cream yung bibigay mo. Ice cream ba yan? Ice cream po ito. Masarap ito. Ay, nako. Anyway. Ibig sabihin, meron lang talaga kayong gustong mangyari. May agenda. May agenda. Lalo pat ngayon ay pinag-uusapan kung babalik ba tayo dyan o hindi. Diba? Ipino-float nyo na ang gusto nyo siguro ay suportahan kayo ng taong bayan, pero parang election ho yan. Kahit mag-survey kayo na mag-survey para sa isang kandidato at palituin nyo na eto, malakas sa survey. Yung tao pa rin na magpapasya. Diba? Yung disgusto pa rin ang nangingibabaw. Diba? Ang malungkot na mangyari dito, Nelson, baka dumating ang pagkakataon, magagalit sa inyong tao. Diba? Wala maniniwala. Wala tayong maniniwala. Huwag nyo na pong palalain pa, please lang. Lalo sa mga nakalipas sa survey, bumababa po ang integridad ng survey. Huwag nyo na pong dagdagan. Pakiusap namin sa inyo, ha? Pinakamabuti, magbabalik pa po ang saganang mamamayan.